Magandang gabi mga kabarangay. Pag-usapan po natin ang mahalagang issue po mga kabarangay. Ito po ay may kaugnayan sa kritisismo ng simbahan laban po sa ating Pangulo. Particular po itong CBCP o Catholic Bishop Conference of the Philippines. At ang alam po natin, yung Pangulo nito ngayon ay si Bishop Pabilio na pangunahing kritiko ng ating Pangulo. Minsan po narinig po natin ito sa kanyang humilya kung saan kanyang sinasabi na sa darating na eleksyon sa 2022, dapat daw po pag-isipan ng mga mamamayan at dapat huwag iboto yung mga kandidato na ang kanilang patakaran sa kanilang pamamahala ay kill, kill, kill. Ibig sabihin po, yung pumapatay, patay ng patay sa mga kalaban ng pamahalaan. So ibig po sabihin nito, yan po ay patungkol sa administrasyong Duterte na kung saan kanila pong sinasabi, matagal na naman po ito, na sinasabi ng simbahang Katoliko na si Pangulong Duterte ay maraming pinapatay dito sa kanyang digmaan, idineklarang digmaan laban sa droga at dito sa digmaan laban sa mga komunistang terorista. Sapagkat ang sinasabi ng simbahan, di umano, itong mga napapatay laban sa droga, ito ay hindi ito yung mga poser. Kumbaga mahihirap ito, mga inosente na basta pinapatay na lang ng mga pulis. At gayon din po dito sa digmaan laban sa lokal na komunistang terorista. Ang sinasabi po lagi ng simbahan, itong mga napapatay na ito ay mga human rights advocates. Sila po ay nakikipaglaban lamang sa kanilang mga karapatan. Hindi po ito mga NPA. Well, ano po ang epekto nito o implikasyon? Ito pong ginagawa ng simbahan. Una po, ang ibig lamang po sabihin yan, this is an early campaigning for the next election against the candidates na i-endorso po ng ating Pangulo. Sapagkat sino man na kandidato sa pagkapangulo ang i-endorso ni Pangulong Duterte, sigurado po na susundan ang kanyang yapak ng pamamahala o yung kanyang legacy. Nang ibig po sabihin niyan, ipagpapatuloy po ang sinimulan ng ating Pangulo na gera laban sa droga at gera laban sa local communist terrorist na kung saan sigurado pong marami ring mamamatay. Kaya ngayon pa lang, 1 year to go, nangungumpanya na po ang simbahan Katoliko na huwag iboto ang sino man na
kandidato ng administrasyon, partikular sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Well, of course, illegal po ito sapagkat this is early campaigning under the guise of religious homily or ano man ang tawag doon po. Ang epekto po niyan is conditioning the public minds or the churchgoers na huwag iboto ang mga kandidato na endoso ng ating Pangulo. Nakakalungkot po yan mga kabarangay. Bakit po? Sapagkat alam po naman natin na ang ginagawa ng ating Pangulo ay para sa kabutihan ng sambayanan. Linisin ang ating lipunan mula sa illegal na droga at sa mga illegal o sa mga local communist terrorist na siya pong nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Alam po natin yan. Katunayan nga po, ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto natin ang pamamaraan ng ating Pangulo. Number 1 po dyan yung his political determination with the use of force if necessary to eliminate the illegal drug trades and the local communist terrorism. Sapagkat realistically, alam po natin na pag hindi ito ginamitan ng persa, hindi naman po ito magtatapos. Hindi po magtatapos yan. Bakit? Sapagkat yung mga illegal drug traders, ng mga posers especially, may persa na rin po yan. Gumagamit din sila ng persa. Pag hinuli mo yan, lalaban yan. At pag hindi lumaban ang mga pulis ang papatayin. Kaya nga ginagawa ng mga pulis noong araw, instead na hulihin yung mga yan, sumasali na lang sila. Kaya nga pag-upo ni Pangulong Duterte, maraming mga generals sa PNP na mga protectors ng illegal na droga at maraming mga pulis na sangkot sapagkat alam nilang hindi naman papipigilan to. So sumasama na sila. At ganun din po sa CPP, NPA, lalo pong lumakas ito. Noong panahon po ni Pinoy, panahon ng mga nakaraang administrations, lalo na kay Pinoy, kay Cory. Kahit noong panahon ni Pangulong Ramos, hindi po yan napigil. Dahil nga po sa sinasabing due process, na kahit lumaban yan, hindi mo pwedeng patayin sapagkat nandyan lalo ang mga media, sasampahan ng demanda ang mga pulis, at ang mga nanunungkulan naman, sa halip na ipagtanggol ang mga pulis, ang mga military, ilalo pang dinidiin. Sapagkat nandyan ang simbahan na laging kalaban ng mga pulis at military. Pero pagkakaiba po sa administrasyon ni Pangulong Duterte ay yung kanyang paggamit ng necessary force, which element is very essential. Lubhang kailangan po upang tuluyang malinis ang ating lipunan mula sa illegal na droga at sa mga lokal na teroristang komunista. Ngunit sa halip na suportahan ito,
kinakalaban po ng simbahan, kinakalaban ng human rights, kinakalaban po ng mga mga oposisyon. Ang sambayanan po ay nasa panig ng ating administration, sa ating Pangulo. Ano pong katunayan nito? 5 taon na po siyang nanunungkulan. Mahigit 5 taon na. Patuloy pa rin na mataas ang kanyang approval rating at performance rating, which means that the people in general agreed with what the president has been doing relative to his campaign against illegal drugs and against the local communist terrorism, with of course itong mga unprecedented achievements, particularly dito po sa infrastructures, and even in the aspect of alleviating the poverty. In general po, the people are very much satisfied with the president's management of the country. Tapos kinukontra po ng simbahan, kinukontra ng oposisyon, kinukontra ng CPP, NPA, NDF. What does it mean? Ang ibig po niyan sabihin, ang simbahan, itong CBCP na pinangungunahan ni Bishop Pabilio, ay hindi po nakakatulong o hindi tumutulong ng tapat sa sambayan ng Pilipino na naghahangad na umunlad. Sa halip, lalo po itong nagpapabagsak because it connives. Sa totoo po, nakikipag-sabwatan ang simbahan sa mga sa CPP and PNDF. Katunayan, ginagamit pa yan. The church are used as havens, kanlungan ng mga komunista. Alam po natin yan at marami ding mga pare, madre na makakaliwa. Ang kanilang line of thinking ay katulad po ng opposition. Yun ang sinasabi nila na itong mga napapatay sa war on drugs, hindi po yan mga posers, mga maliliit lang yan, mga mahihirap yan na sadyang pinapatay lamang ng mga pulis, isinasakripisyo. Ganon din po to sa local communist. Ang sinasabi nila, human rights advocates. The opposition, alam po natin, even went to the extent of filing a case against the president before the International Criminal Court for the alleged crime against the humanity committed by the president in his war on drugs and war against the local communists. So suma total po dito. Ang ginagawa po ng simbahan, una, illegal po yan because that is an early campaigning under the pretext, under the guise of religious practices and ceremonies. Pero along the way, kanila pong sinasabi sa mga botante na huwag niyong iboto ang mga kandidato ng administrasyon. Indirectly, ang sinasabi nila, huwag iboto ang mga kandidato nagsusulong ng patakaran na kill, kill, kill. Of course, yan po, slogan na yan, ay kabaliktaran po yan doon sa build, build, build na isinusulong ng ating pamahalaan with these infrastructures projects all over the country na naging matagumpay. Sa halip na tingnan yan ng simbahan, hindi po.
Ang gusto po talaga ng simbahang Katoliko ay pabagsakin ang ating ang administrasyong Duterte. Dito po tinatawagan natin ang pamahalaan na ito po ay bigyan ng pansin. Of course, masama po ang implication. Pag binigyan ng pansin ito, sasabihin na naman na sinisikil ang kalayaan sa pamamahayag. But this is malicious. It's no longer an exercise of freedom of speech. It is no longer an exercise of religious freedom. When you use it to convince the people na magkaroon ng galit sa administrasyon, hindi na po yung kalayaan. It is seditious in character. Kailangan madisiplina itong mga parit, mga obispo na to. Because their being a priest, their being a bishop is not an excuse from seditious remarks, especially when it is being used during the homily. Hindi po tama yan. At dapat po sila ay turuan ng leksyon tungkol po dito. Nais lamang po natin ipaalam sa mga obispo na ito at simbahan na to o mga pare na ito. Si Pangulong Duterte po ng 2016, yan po ang kanyang campaign promises. Ang sabi niya sa loob ng 6 na buwan, yung mga drug addicts na yan, mga pusher na yan, yung mga corrupt na yan, yung mga terorista na yan, papatayin ko yan. Gagamitin ko ang aking kamay na bakal. In fact, kung titingnan po natin, bakit may mga tao, si Pangulong Duterte ay mayor ng Davao, malayong syudad, nasa Mindanao. Pero nakilala siya sa kanyang ganyang patakaran sa Davao as mayor. At maraming, kaya kinumbinsisan ko tumakbo bilang Pangulo. Kung saan ang sabi ng mga nagkumbinsi sa kanya noon, yung karanasan niya sa Davao ay dapat maging karanasan ng buong Pilipino, ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Kaya hinikayat siyang tumakbong Pangulo. At iyon ang ginamit niyang campaign promises, for which campaign promises he was voted overwhelmingly with 16 million plus voters. Lalo na sa hanay ng mga kabataan. Sapagkat given the situation nowadays, pag hindi mo ginamitan ng bakal, kamay na bakal, yung mga kalaban ng lipunan na yan, hindi po yan matitigil. It is hypocrisy to stop them without the use of force against them. Kasi sila may mga persa na rin sila at handa silang pumatay. Kaya kung ang mga taong gobyerno ang nagpapatupad ng batas ay hindi rin handang pumatay, sila ang mapapatay sigurado. And this is what the President is saying. Patayin nyo kung kinakailangan upang
magawa natin yung dapat natin gawin, because these criminals should not rule our society. Tayo dapat ang the government should rule, and whoever will fight against the government should be killed if necessary with our forces or by our forces. So yan po. At ginagawa nila yan, kaya ngayon, hanggang ngayon, mataas pa rin ang approval rating ng ating Pangulo. Which means, generally, the Filipino people agreed with the way that President managing our country. Katunayan po niyan, according to the last survey of the Pulse Asia, ang nangunguna po sa pagkapangulo ay si Inday Sara. Bakit? Sapagkat alam ng mga Pilipino na si Inday Sara lamang ang magkapagpatuloy sa legacy ng kanyang ama o sa legacy na sinimulan ng kanyang ama. At sa pagkapangalawang Pangulo po, kung tatakbo si Pangulong Duterte as Vice President, siya ang nanguna. Bakit? Sapagkat nais ng mga Pilipino na tumakbo siya para aktibo pa rin siyang nasa gobyerno upang maipagpatuloy ang kanyang sinimulan with the help of the President, happen to be his daughter. Yan po ang logical explanation. So sana po itong simbahan na to, itong mga Katoliko na to, ikaw Bishop Pabilio, tingnan mo ito. Don't be hypocrite. Ang Diyos ay hindi po mo pwedeng gamitin laban sa kabutihan ng sambayanan. Hindi niyo po pwedeng gamitin. Because God wants the Filipino society to live peacefully, to live happily, to live with progress and development, free from these illegal drugs, free from these local terrorists. Yun po ang gusto ng Diyos. Ang Diyos ay tumutulong sa mga taong tumutulong sa kanilang sarili. And this is the way for the Filipino people helping themselves to get rid of these social maladies. So sana makipagtulungan na lang po kayo. Huwag po ninyong tuturuan ang sambayan ng Pilipino ng mali na inyong pagturo. Sabi nga, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God, and this is the voice of the people. We want, the Filipino people want the legacy of President Duterte be continued. Ito po. So sana magmuni-muni kayo. Humingi kayo ng guidance sa itaas, sa Diyos, kung ano ba talaga, kung tama ba talaga ang ginagawa nyo. Sapagkat yung pagiging obispo nyo, yung pagiging pare nyo, yung sutana nyo, it does not mean that you are doing right. If we look back history, di ba sino ba nanloko sa mga Pilipino kundi yung mga praile? So maybe you're doing the same thing now. It is time that you should change in accordance with the needs of times. Sasabihin nyo, bawal ang pumatay. Kung yan tao na yan ay dahilan para maraming masirang buhay, force is not excluded. For a godly rule. Katunayan, nung
Si Jesus ay dumating sa simbahan, nakita niya, may mga nagtitinda noon, nilatigo niya ang mga vendor doon. Sabi niya, sinasalaula niyo ang tahanan ng aking ama. So ano po ibig sabihin noon? Nagalit po siya. At tingnan din niyo po ito. Sino ba nagpapatay, nagpapako kay Kristo? Sino ba ang nagdemanda kay Kristo? Di ba yung Sanhedrin? Ano ba itong mga Sanhedrin? Di ba sila nagsasabi that they are the guardian of God here on earth? Kayo ang guardian ng Diyos dito sa lupa. You might be doing the same thing kung hindi po kayo magmumuni-muni, Bishop Abilio. Kailangan, hindi po pwede nang sasabihin nyo, bawal pumatay. Kung itong pumapatay naman na ito, pag hindi mo pinatay, ay ito ang papatay ng marami. Mga inosente. Bakit hindi sila patayin? Kahit gusto kang iligtas ng Diyos, kung hindi mo naman tinutulungan ng sarili mo na mailigtas, tutulungan ka ba ng Diyos? Kaya nga mayroon tayong kasabihan God help those who help themselves. God helps those who help themselves. And this is what we are doing. We want to help building this nation for a better society for the Filipino people. Si Duterte lang po ang nakagawa niyan. Itong mga opposition niyan, sila Leni Robredo, walang kakayanan niyan para gawin. Kaya po, sinusulong natin ang kandidatura ni Inday Sara. So, sa ibang issue po, ang sabi ng tagapagsalita ni Pacquiao, Congressman Pintabella ba, dapat daw humingi ng sorry si Pangulong Duterte laban sa mga masasakit na salita na sinabi niya laban kay Pacquiao. Kaya ito ay napahiya. Mr. Pintabella, may pagkagago ka rin. Sino ka para sabihin mong humingi ang Pangulo ng sorry kay Pacquiao? Sino ba si Pacquiao sa akala mo? May pagkapaltog ka rin, Pintabella . Naggago kayo mag-isip. Pahingin mo ng sorry. Bakit? In the first place, sino ba nagsimula ng gulo na yan? Di ba si Pacquiao? Sumobra yabang. Di ba siya ang nag-umpisa ng gulo na yan? Una, sino ba nagbintang? Sabihin niya, the administration of President Duterte is 3 times corrupt than the previous administration. Di ba kagaguhan yon? Tapos sabi niya, hininga siya ng ebidensya. Ayan man, ito yung maraming papel. Ebidensya. Ano sasabihin mo sa ganyan tao? Di pa kagago yun? 10 opisina, corrupt. 3 times, itong mga papel na ito, ito yung ebidensya. Sino loko-loko na basta man yun? Ano sasabihin mo kay Pacquiao sa ganong actuation? Sige nga, Pintabella. Sabihin niya, ako'y nakukulangan sa ginagawa ng ating Pangulo tungkol dyan sa West Philippine Sea. Yan ang sasabihin ng Pangulo. Kung ikaw, pagsasabihan yan, ano sagot mo? Bakit? Gago ka pala. Ano bang alam mo? Mag-aral ka muna tungkol dito sa mga sinasabi mo. Hindi mo naman ito naintindihan . Ang yabang-yabang mo, wala ka namang alam. So, mapapahiya ka. Siya ito nagsabi na kulang ang ginagawa ng Pangulo natin tungkol sa West Philippine Sea. Ano sasabihin ng ating Pangulo? Paparehin siya, tatawanan siya. Gago ka pala . Pintabella ka . Tamang magpareho pala kayo mag-isip. Tapos pahingin mo ng sorry. Sino ka? Sino si Pacquiao?
Ano ba alam ni Pacquiao tungkol sa korupsyon? Marunong ba siya magbasa ng mga figures, ng mga reports, mga expenditures na yan? Naintindihan ba niya? Yung accounting works, yung mga auditing works na yan. Kahit ikaw, hindi mo yata maintindihan yun eh. It needs to be interpreted by the auditor, by the CPE. Eh si Pacquiao, boksingero yan eh. Nakita mo, 2 buwan nagpa-practice sa laban niya. Eh laging practice na practice yan eh. Eh buti nga kung boxing lang. Napanood ko yung interview ni Karen Davila sa kanya. Eh lahat naman nilalaro ko, basketball, volleyball, chess, billiard. Imagine, boxing, senator ka, tapos ngayon magsasalita ka ng kung ano. Hindi nakapag-aral naman, nag-aral yung 3 buwan, college. Magaling na ba yun? At turingan kang congressman, sino ka man, puntabilya ka, pintabilya ka ba? Mas bugok ka pa pala kay Pacquiao eh. Ikaw pa naman ang spokesman niya, palpa ka naman. Kalahin mo pahingin mo ng sorry ang Pangulo kay Pacquiao. Tarantado ka pala eh. Alam mo itong mga tao ni Pacquiao, mga naturingang marunong yung mga advisor katulad kay Coco Pimentel. Di marunong mag-isip eh. Eh paano kasi pinipilit nyo? Alam nyo namang mali, pinipilit nyo. Bakit? Eh kasi alam nyo, pag si Pacquiao nanalo, baka manalo, makalusot eh. Eh di tayo magmamaniobra sa kanya. Wala namang alam yan. Ang alam lang niyang boxing, tau-tauhan lang natin yan, na presidente. Kaya gawin natin presidente yan. Eh kung kukuha tayo ng matino, pwede ba yung gusto natin? Halimbawa, si Sara naging Pangulo. Siyempre, hindi nyo kayang imamaniobra. Eh si Pacquiao, kayang-kaya. Bakit? He will be intellectually dependent upon nyo. Akala niya lahat ng sinasabi nyo tama. Ang hindi niya alam, mapapahamak siya lalo. Katulad ng sasabihin mo. Magyayabang ka kay Pacquiao. Oh, pinahingi ko nga sa'yo ang Pangulo ng sorry sa'yo eh. Sa kanyang mga pinagsasabi, tuwan-tuwa naman si Pacquiao. Try to imagine it. Hingi ng sorry ang Pangulo sa akin. Eh kung gagawin ng Pangulo at bakit gagawin? Kalukuhan, katarantaduhan. Hindi naman kasing bobo sa'yo ang presidente. Alam mo rin namang hindi gagawin ng presidente yon. Gusto mo lang sa media para lang magpapugi kay Pacquiao. Ginagago nyo lang si Pacquiao, inuuto si Pacquiao eh. Malibasa, walang naintindihan eh. Anyway, pansamantala mga kaibigan, mga kabarangay, wakasan natin ang ating talakayan ngayong gabi. At bilang suporta, atin pong inaanyayahan kayo na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming po salamat po at magandang gabi.